3 John. Nagkala po ninyo. Okay, nagkala ninyo po ay magkaroon tayo pa ng palitan basa. The book 3 John 1 to 6, the verse number 1. The elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to the strangers, which have borne witness of the charity before the church, whom in the great power and enduring, regardless of thou shalt do well. Now, during that time, ay talagang napakarami na ng mga lingkod ng Diyos na nahanap. No? At nag-evangelist po sila at nagsisimula sila ng mga missionary work. No? And of course, during that time, ay hindi naman talaga mapera itong mga magagawa ng Panginoon. Kung may mga upahan ng lugar, ay wala silang kakayahan. And during that time, talagang umaasa po talaga sila sa hospitality ng mga mananampalataya. Now, si Gaius, according to verse number 8, ay kanyang ina-accommodate itong mga missionary nito. Talagang pinakikita ka ng hospitality. Bukas ang kanyang tahanan sa mga lingkod ng Diyos. Yan ang sabi ng verse number 3 natin. Sabi ni John, I rejoiced greatly when the brethren came and testified of what? Ano ba yun? Ano? The truth that is in thee. Now, itong mga tao ito, mismo nagbalita patungkol sa magandang ugali at magandang kalooban itong si Gaius. Kaya siya din mag-usap ng gabi at yung aking title ay ginamit ko yung verse number 5. Sabi ni John kay Gaius, beloved. Kaya yun ang ating natin, the well-beloved Gaius. Nasa verse 1 na, the elder unto the well-beloved Gaius. Okay, sige tayo, may galing mo yun. At pray po tayo. Hindi po si Brother Nestor, pag-pray natin po pag-usapan. Amen. Alright, nabulan po tayo. Now, ito ay third John, no? Okay. Now, ilagay dito, ha? Now, yung book of 1 John, notice chapter 2, 1. 1 John 2:1. Kita niyo po? 1 John 2:1. Basahin na natin. My little children. Ano yung sabihin? Ang 1 John ay sinulat para sa mga munting mga anak ng Diyos. Di ba? Ang ibig sabihin, ang book 3 John ay para sa lahat ng mga mananampalataya. To all God's children. Okay, bakit? Sa verse 1, chapter 2, 1? My little children. Kaya nga, we that are saved ay kung ating babasahin ng 1 John, ito ay dapat ating i-apply sa ating buhay personally. Sapagat hindi sinulat para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Now, yung 2 John naman. 2 John.
2 John, verse 1. Tayo lahat. The elder unto the elect lady and her children. Okay, so si John the Beloved, ang human writer, bilang siya yung elder or pastor, no? Ito yung sinulat niya na kanyang ipinadala kanino? Sa elect lady. Ano yung elect lady? The church. The church. And her children. Sino yung her children? The members. Diba? Kaya yung Christian ay para talaga sa lahat ng mga saved upang ito'y kanilang basahin at angkinin yung talata personally. Nung yung second John naman ay sinulat para sa church ng Panginoon, sa lahat ng members. No? Kaya ito po ay sulat upang i-apply sa church ng Panginoon. Ako niyo po ako? Pagdating naman ng the book of 3 John, babalikan natin muli, 3 John, okay, para kanino naman sinulat? Una, sa mga lahat ng saved. Pangalawa, in 2 John, para sa church. Now, ito naman 3 John. The elder unto the well-beloved, ano kasi na po? Alright. Ito yung letter na sinulat para sa certain man na nagngangalan Gaius. Nakakita po yan? Kaya ang 3 John was written to an individual na nagngangalan Gaius. In application, it is a letter written, no, para to each of us individually. To each of us individually. No? Okay? Kaya babasahin mo ito, then i-apply mo ito sa iyong personal talaga ng buhay na pang-araw-araw bilang member ng church ng Panginoon. No? Nasa book 3 John, kung papasahin niyo po ito, ay mayroong tatlong kalakihan na pinag-uusapan. Of course, unang-una, isinulat sa tao na nangalan, ano pa ulit? Gaius, di ba? At ayon sa talatang isa, siya po yung tinawag na well-beloved, di ba? Pinaka-iibig. Ano po? And then, narito rin ito si verse number 9. Verse number 9. Nasa na muna taas. I wrote unto the church, but Diotrephes, who have the preeminence among them, received us not. Now, si Gaius ay may magandang halimbawa na dapat tularan. Tinawag siyang well-beloved. Itong si Diotrephes naman ay isang tao na naroon sa church na sinulatan itong si John, pero meron siyang ugali na sabi ng verse number 2 ay huwag niyo siyang tutularan. Nakita niyo? Sapagat hindi naman siya leader, pero para bang ibig niyang mag-leader. Nakita niyo yun? Sabi ni John sa verse number 10, therefore, if I come, I will remember his deeds, which he doeth, prating against us with malicious words. Nagkapangalan pa siya ng masamang balita na hindi naman talaga tama. Alam mo? Now, again, sabi ko kanina, itong 3 John ay sinulat para kay Gaius. Isinulat upang sa palangalan, purihin sa kanyang katapagan sa Diyos at sa kanyang pag-ibig sa mga manggagawa ng Panginoon, mga misyonero at mga evangelist. Now, yan, natin tingnan, sino ba itong Gaius na ito? Na tinawag ni si John na well-beloved. Sino ba itong tao ito? Alright.
Now, notice 1 Corinthians, notice verse number 4. Again, verse number 4. Ready? Basa. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Tinawag siya ni John na my children. Nagpapakita na itong si Gaius ay naligtas under the ministry of Apostle John. Apostle John. Okay? But in 1 Corinthians 1:14, si Pablo naman nag-baptize. Tingnan po. 1 Corinthians 1:14, tayo ng punte. Anong tawag sa kanya ni John? Okay. My children, ha? Now, chapter 1, 1 Corinthians 1:14. Ready? I thank God that I baptized none of you but Crispus and God. Diba? Pag pinagsama makita mo, yes, parang naaligtas siya under the ministry of Apostle John. Diba? Pero ang nagbaptize sa kanya ay sino? Pakinakas. Si Apostle Pablo. Kaya mo? Kaya version din ang magandang heritage, di ba? Nabin siya ni John the Beloved, pero ang nakabaptize sa kanya, walang baptize si Apostle Pablo. Maganda yung kanyang training. Diba? Amen? Kaya nga, sabi nga nitong si Pablo sa chapter 3, 6-7, merong talagang nagtanim, merong nagdilig, pero ang Diyos at siya nagpalago. Paribin mo siya? Amen? Kaya dito makikita mo ito na talagang gawin mo lang yung magagawa mo. Hindi mo alam kung ano magiging bukas ng taong nagdala mo sa Panginoon. Kaya siya, inakala ba ni John na makapagpapagtis pala kay Gaius sa si Pablo? Secondly, ibig ko makikita sa point yung si Gaius. Okay? Acts 19 and verse 29. Acts 19 and verse 29. Okay, itong taon ito ay hindi kaano na pag-uusapan. Pero yung kanyang pangalan ay nakakalat dito sa mga sulat dito si Pablo. Acts 19, 29. Sundan natin yung kanyang buhay. Acts 19 and verse 29. Ready? Basta. And the whole city was filled with what? Confusion. Nagkakagulo dun sa syudad. Alright? And having what? At kanilang tinakip si Gaius. Okay mo? At si Aristarchus, men of Macedonia. Paul's what? Pakalakas, Paul's what? Alright. You see? Pangalawang bagay na ibig kumakit yung Gaius what? Okay, he was a man who was a companion to the Apostle Paul. Naging manggagawa din pala talaga siya ni Apostle Pablo. Kaya sabi ko sa inyo, hindi natin alam kung ano magiging bukas, anong magaganap sa mga tao ito na nagdala mo sa Panginoon. Ang mahalaga lang ito, kaya mahalaga lang talaga, iwin mo siya, makinig ka sa akin, ibigay mo yung gasto mo sa kanya, maligtas siya, babaptize siya, ipanalangin mo siya, at encourage mo siya. Ipanalangin mo siya. Amen ka siya. Di ba karamihan ng mga pastor na yun? Karamihan ng mga talagang mga nagpastor na yun, most of them ay hindi akalain nung nakapag-pray naging pastor. Okay? Ito bang si Gaius, inakala ba ni John na magiging kagamit-gamit siya kay Apostle Pablo? Kaya nga sabi nito si John, ako'y natutuwa na malaman ko na yung aking anak ay lumalakad sa katotohanan.
Gaius was a man who was a companion to the Apostle Paul. Okay? Pangatlong bagay, na ibig makita sa kanya. Sa verse number 29, tapos niyo po, kasama siya sa paghihirap, kasama siya ni Pablo na dumanas ng matinding pag-uusig. Tapos niyo po yun? Notice verse number 28. And when they heard these sayings, they were full of wrath and cried out saying, Great is the Diana of the Ephesians. And the whole city was filled with confusion. At kanila pong dinakip itong si Gaius at itong si Aristarchus. Ito yung pustagal. Napuno ng kaguluhan ang bayan. At pinagkaisahan nilang lusubin ang dulaan. Naroon si Pablo, tsaka si Gaius, at tsaka yung mga manggagawa ni Pablo, na sinugabang si Gaius at si Aristarchus, mga lalaking taga Macedonia, nakasama ni Pablo sa paglalakbay. You see? Now, nagtiis, naghirap, nakaranas ng pag-uusig, pero kita niyo po, hindi iniwan si Apostol Pablo. Kaya nga, sabi ko madalas, yung mga tao niya, nung wala sila sa Panginoon, pinuntahan mo, kinatok mo, lawin mo, nabaptize. Diba? Pagkatapos, pababayaan mo na lang, hindi mo alam kung ano magiging, hindi mo alam kung ano yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ibig siya? Amen? Amen? Maaaring hindi mo napuntahan, mapupuntahan niya. Maaaring hindi mo nagawa, magagawa niya. Maaaring hindi mo na-accomplish, ma-accomplish niya. Ibig siya? Maaaring yung tao niya ay si Gaius. Alright? Number 4, chapter 20 and verse number 4. Ready? And there accompanied him into Asia Sopater of Berea, and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus and Gaius of Derbe, and Timotheus, and of Asia, Tychicus and Trophimus. Kasi po, talagang kasama siya na magaling ng Panginoon. Okay, ikapat, he is a man who endured and continued to live for Christ. Okay? A man who endured and continued to live for Christ. Kaya nakikita ko sa kanya yung mark, no? Yung mga tanda ng isang tunay na naligtas. Merong endurance, no? Merong pagtitiis, okay? Sa kabila ng hirap ay nagpapatuloy pa rin itong tao. Okay? Hindi siya makakapagpagod kung walang kaligtasan. Ibig siya? Amen? Kaya nakita ko sa kanya ito ng perseverance. Remember yung parable of the sower? Yung binihin na bumagsak sa butuhan, kinain ng ibon, nawala. Then yung binihin na bumagsak sa batuhan, tumubos konti, pero pagsikat ng araw, hindi nakatis, namatay. Ganun din yung binihin bumagsak sa dawagan. Diba? Okay, hindi nagbunga. Nawala din, nag-choke. Okay? Pero yung binihin bumagsak sa mabuting lupa, ang Biblia, tumubo at kaakibag ng pagtitiis ng bunga ng sagana. Okay? Yun ang mark ng real salvation. Merong pagtitiis, pero nagpapatuloy pa rin siya. Hindi mo ito makikita sa nabing mo kung pababayaan mo sila. Kaya si Gaius ay tinawag na well-beloved. Okay? Well-beloved. Hindi lamang siya minahal nitong si Lydia, kundi
minahal ng sinibaba at minahal siya ng lahat ng kapatiran na nakakakilala sa kanya at nakabalita ng kanyang hospitality, generosity sa mga manggagawa ng Panginoon. Alright. Number 5. Romans 16 and 22. Romans 16 and 22. Romans 16 and 22. Okay, nakatinig pa? Okay, ready? Pasal Gaius, mine host, and of the whole church, saluted you. So, Tagalog niyo, okay? Binabati kayo ni Gaius na tinutuluyan ko. Nakata mo? Oh. So, sa pagkakataon nito, nasa ni Pablo, nasa bahay ni Gaius. Nakita mo? Doon siya tumutuloy habang meron siyang ministeryo sa lugar na yun. Nakita mo? Yung kanyang hospitality ay balitang-balita. Binanggit doon sa 3 John at binanggit maging sa buong Romans. Napasa niyo po? Amen? Ano po makita? Number 5. Okay? Gaius is a man who loved God's men in the church. Binabati kayo ni Gaius na tinutuluyan ko. Alright? Yes, he is a man who loved God's men and the church. Okay? Mapagmahal siya sa mga lingkod ng Diyos. Ibig siya? Mapag-asikaso siya. Ano po? Bukas ang kanyang tahanan sa mga manggagawa ng Panginoon. Kaya nga, sabi nito si John, kaya sila ang nagbalita. No? Itong mga evangelist, itong mga missionary ito, sila mismo ang nag-report kay John ng kagandahang loob. Ditong si Gaius. Ditong si Gaius ay talagang bukas ang tahanan niya para sa mga lingkod ng Panginoon. Alright? But that, naman yung ano po, makita mo na yes, Gaius opened his house for the brethren. Yung mga tunay na mga mananampalataya. Okay, pero maingat siya. Maingat siya. Sapagkat nakita ko doon sa verse number 5, bagito sa 2 John, na ini-examine muna niya. Kasi, di ba binanggit doon sa 3 John, na may mga evangelist na tinawag na stranger sapagkat hindi niya kilalang personal. Okay, ito, tingnan ko sa verse number 5. 3 John number 5. Ready? Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren. Sumunod. Diba? Okay, yung brethren, tumutok sa mga kilala niya. Kilala niya. Alright? Okay? At maring kilala din ng ilang mga kapwa niya apostol. Yung strangers naman ay galing sa tulungan na hindi niya kilalang personally. Okay? Pero, kung babasahin mo yung 2 John, makikita mo na ini-examine niyo muna kapag parang stranger sa kanya. Sapagkat binigit ng 2 John in verse number 8, okay, 2 John verse number 7, 2 John 7, tayo na, for many deceivers are what? Entered into the world. Who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and what? Antichrist. What is number 8? Look to yourself that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. Number 10, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth not, he abideth
in the doctrine of Christ, He hath both the Father and the Son. Number 10, makalad. If there come any unto you, and bring not His doctrine, receive Him not into what? Kita mo? Talagang gilibutan. Natural lamang talaga na yung mga misyonero, mga evangelist ay sa bahay-bahay ng kapwa Kristiyano tumutuloy. Maliwanag ba? Pinakakain nila, pinatutulog nila. Alright? Pero maingat sila. Ini-examine nila muna mabuti. Ano ang iyong paniniwala tungkol kay Yesu Cristo? Ha? Ano ang paniniwala mo tungkol sa Kanya? Niyo po? Kaya sabi ni John sa verse number 10, kung sa bahay mo may dumating na hindi dala itong doktrina ito, huwag niyo siyang tanggapin sa inyong bahay. Huwag niyo siyang sabihan, God bless you. Verse 11, for he that didn't in God's speak is what? Partaker of his evil deeds. Okay? Kaya nagkapakita lang na itong si Gaius ay meron siyang spiritual discernment. Spiritual discernment. Okay? Alam niya kung mali ang doktrina. Alam niya kung kulto. Pero patunay ng mga lingkod ng Lord, bukas ang kanyang tahanan. Alright? Kaya nga si Pablo, sa number 5 natin, okay, ay nagsabi na itong si Gaius, ang may-ari ng kanyang tinutuluyan. At sabi niya, binabati kayo ni Gaius. Alright? Yes, Gaius is a man who loved God's men and the church. Amen? Amen? Kaya kasapaya na tayo, bilang mga manunod, kaya kapag talagang mga pastor, na talagang mga gagawa ng Lord, talagang nagtatrabaho naman talaga sila, may bunga, talagang likod, pahanin natin. Amen? 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 Natutuwa yung mga pastor na dumating sa atin, nakikita nila yung ating hospitality, yung ating accommodation, at nakakatag ko sila ng talagang generosity mula sa ating mga membro. Tama naman yan. Tama naman yan. Bakit kahit itong mga lingkod ng Lord, during the time mga apostol, ay talagang ganyan nila estimahin. Amen? Amen, Bishop? Now, number 6. Balikan niyo yung verse number 2. 3 John and number 2. 3 John number 2. Nakatihin po? 3 John number 2. Ready? Basa. 4. Ready? Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prosper. Okay? Na pinumuli ko ito. Ano po? At ibig kong makita niyo pa mga itong si Apostol Juan, kanyang binanggit, that Gaius was a man whose soul prospered. Siya isang lingkod ng Lord na yung kanyang soul is what? Gumiginhawa. Okay? Sabi ba, minamahal aking idinadalangin na sa lahat ng bagay ay what? Guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na kaya ng paghinawa ng iyong kaluluwa. Okay? Gaya ng paghinawa ng iyong kaluluwa. Okay? Nagpapakita na Gaius was a man who spiritually mature. Spiritually mature. So bakit? Anong kasing kaluluwa meron siya? Anong kasing kaluluwa meron siya? Bakit balik mo nga? Anong kasing kaluluwa meron siya sa Tagalog? Yung kanyang kaluluwa, gumiginhawa. Ano ibig sabihin ng gumiginhawa yung kanyang kaluluwa? Nagmamature siya. Nagmamature. Okay? Kaya kaanin, guys, was a man who spiritually mature. Yun ang pagbati
Juan sa kanya. No? And of course, ibig kumantuhan natin that this should be our prayer and desire. This should be our prayer and desire sa lahat ng ating kapatiran. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Now, tama lang mga nagpipray kay Lord, pagpalain mo yung kanyang kabuhayan. Pagpalain mo yung kanyang negosyo, pagpalain mo yung kanyang trabaho. Kasi, di ba yun ang panalangin dyan? Bakit ka over-justing talaga? Gusto ko makagiging mo. Okay. Tibi yung kanyang prayer. Ano sabi ni Jeremiah kay Gaius? Minamahal. Aking itinadalangin na sa lahat ng mga bagay ba? Ito mo? Lahat. Sabi, materially, physically, yung pangatlo, spiritually. Okay, tama lang, di ba? Tama lang. Okay? Yung talagang ito, talagang tama lang na mag-pray, Lord. Pagpalain mo po yung membro lang ito. Palaging mo yung kabuhayan. Kuminhawa sila, umasalusin po sila. Tama naman yan. Kasi klase ito, hindi nag-prayer eh. Pero hindi material, hindi lamang material ang kanyang palayan, di ba? Physical. Tama? Amen? Na maging malusog ang kanyang pangakatawan. Kung may karamdaman siya, pagalingin mo siya. Ano yung pangagalingin siya lahat? Kuminhawa yung kanyang kaluluwa. Sabi, mag-mature. Lumago pa siya sa pananampalataya. Paliwanag ba? Maging masaya siya sa Panginoon. Nakita niyo po, na ganun talaga si Gaius. Okay, meron siyang kaluluwa na gumiginaw, nagpa-prosper. Nagka-prosper. Okay? Kaya, again, mag-pray tayo, nag-bless ng miyembro, ang mga member natin, materially, tama lang, pero hindi dapat lang material, di ba? Physical, ano yung pangatlo? Spiritual. Number 6. Anong klaseng Christianism natin si Gaius? Is a man who spiritually what? Mature. Right? Now number 7. Verse 3, number 4. Gaius was a man who had a desire to follow Christ. A man who had a desire to follow Christ. Verse 3 to number 4. For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Okay? I have no greater joy than to hear that my children walk in what? Walk in truth. Alright? Now, ano yung sabihin na lumalakad sa kapatanan? Ano yung sabihin? Lumalago. Okay? Walking truth means walking in right doctrine. Okay? Walking truth means what? Walking in right doctrine and in love for the brethren. Dalawa lagi yun, ha? Dalawa. Pag nakita mo sa Bible lang, walking in the truth, ano sabihin? Walking in right doctrine, ano yung pangalawa? And in love for what? For the brethren. Tanging yung Kristiyano na magaling ka sa doctrine pero wala kang pag-ibig sa kapatiran. Hindi balanse. Okay? Kaya nga, di ba meron yung kasabihan na what you believe makes you behave. Di ba? What you believe makes you behave. Okay? Sabihin, kung right ang doctrine mo, dapat right din ang puso mo sa kapatiran mo. Ano si Gaius, ganun siya? He is the one who had a desire to follow the Lord Jesus Christ. No? Alam niya yung truth. Alam niya yung doctrine. Okay? Pero higit sa lahat, mahal niya ang mga lingkod ng Lord. Mahal niya ang pastor, mahal niya ang mga miyembro, okay? At mapagsuporta siya sa mga missionary. Talaga
naglilingkod sa Panginoon. Alright? Notice verse number 7, tungkol sa mga missionary ito na kanyang kinukupok. Tingnan niyo po. Notice verse number 7, yung testimony ni John na kung Gaius. Ready? Okay. Because therefore his. So bakit pag ginuhit ako yung his? At sino nagkisa ng Jesus? Sino his na yun? Sino his? Christ. Jesus, di ba? Because therefore Christ name saved. Ano sumunod? Amen for. Tama naman, di ba? Itong mga missionary nito, itong mga soul winner nito, ang dahilan naman talaga ng paghahayo nila ay dahil sa pangalan ng Kristo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ang dalawa nila is si Christ. Ang pinangangalan nila. And then, sabi ni John, tungkol sa mga missionary yan, na kinukop ni Gaius, taking nothing of pagkalakas of the Gentiles. Okay? Ang sabihin, itong mga tao ito na nag-mission, umaasa lang talaga sila sa suporta ng mga kapwa nila Kristiyano. Taking nothing of what? Ano yung native? Unbeliever. The unbeliever. Kung tayo di ba? Simula ng Calvary, hindi tayo nanghingi sa mga unsaved. Simula. Okay? Lahat ng ating salapi, lahat ng ating kaso sa mga pinapagawa natin, ay talagang iniasa lang natin sa katapatan ng mga members natin. Maliwanag ba, Kristo? Maliwanag ba? Remember si Abraham, nung nakipaggiyera siya sa mga tao na bumihag kay Lot na kanyang pamangkin, nung matapos ang digmaan, yung mga kings na sumuport na tumulong din sa kanya, binibigyan siya ng hati sa mga nasamsan. Tapos yun ba yun? Ano sabi ni Abraham? Hindi ako kukuha sa inyo. Baka sabihin niyo, pinayaman niyo si Abraham. Liwanag ba? Sige, yung mga kasamahan ko, bigyan niyo, pero ako hindi ako sa inyo. Kahit tali ng sapatos. Kahit tali ng sapatos. Baka sabihin, pinayaman niyo si Abraham. Naliwanag ba? Ang sabi ni Abraham, hindi ko gusto yung isusubad niyo sa akin na kung bakit ako meron ng tanda sa inyo. Lahat ng ito ay bigay ng aking Panginoon. Okay? Ganun din during that time itong si John de Bulaga. Yun ang talagang panuntunan ng mga maggagawa ng Diyos. Yun talaga ang panuntunan ng church. Yung types of mga free commitment ng mga Christian saved. Ang pantutuspos sa gawa ng Diyos at sa mga magagawa ng mga. Okay? Yung prinsipyo yung Ark of the Covenant na pinagawa ng Diyos kay Moses. Sa loob ng 40 taon, sino nagpasa ng Ark of the Covenant? Yung mga Levites, di ba? Yung mga priest, hanggang makapasok sila sa Promised Land. Diba? Yung Ark of the Covenant, it symbolizes what? Christ. Amen? Amen? Ano pa? Ano pa sinisimulan ko pa? Yung presence ng Diyos. Amen? Okay. Nagtapos sa Iswa, yung mga priest. Okay? During the Old Testament time, priest. Pero pagdating ng New Testament time, diba? Nasa ng Bible, lahat ng same priest na. Diba namin? Amen? Kaya kung may magpapasan man ng gawain ng Diyos, dapat mga priest. Tayo yun. Amen, Krishna? Amen? Ang kagandahan naman ng Diyos natin, kapag pinapasan mo yung gawain niya, kapag ang Diyos magpuprotect sa iyo. Okay? Kaya kita mo si Gaius. Diba? Sa kanyang katapatan,
sa kanyang suporta sa mga missionary. Kita mo, si John de Beloved natuwa at talagang na-impress siya ng Lord materially, physically, at spiritually. Okay? Because Gaius was a man who had a desire to follow the Lord. Alright? And then lastly, verse 5 to number 6. Verse 5 to number 6. Ready? Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to the strangers, which have borne witness of thy charity before the church. Nakita niyo po yun? Maganda, di ba? Na yung mga misyonero yun, pag-uwi sa kanilang mga church, nagtag-testimony sila, di ba? At pinabanggit nila yung ginagawang suporta ni Gaius sa kanila. Nakita niyo po? Na sila mismo ang nag-witness. Okay? Before the church. Whom if thou bring forward on their journey after the goodness, thou shalt do well. Okay? So lastly, Gaius was a man who was a blessing to the church. He is a man who was a blessing to his church. Amen, Christian? Kaya, ngayong gabi, ito ang hamon sa atin. Be like Gaius. Amen? At iwasan natin naman yung Diotrephes tayo. Amen, Christian? Ano pala si Demetrius, diba? Sabi na number 12, Demetrius have a good report of all men. Okay? Now, lumalabas para dito na si Demetrius ay isa doon sa mga kinitaw ni Diotrephes, no? Na siyang nagdala ng sulat na galing kay John na binigay kay Gaius. Okay? Kaya nag-alis ko siya tonight. Be like Gaius. Ama, ano pa ulit? Ama who was what? A blessing to his church. Maging prayer natin natin, Lord, make me blessed. Hindi na ating natin, di ba? Lord, make me blessed. Maging pagpapala naman ako sa aming church, maging pagpapala naman ako lagi na sa mga miyembro ng aming iglesia. Kung paano si Gaius ay naging pagpapala, ay primero maging pagpapala din naman. Amen, Krishna? Pag may mga dumatay ang mga gagawa ng Diyos, okay, be a blessing. Be a blessing. No? Ang Diyos naman, hindi ko para kalimutan, talagang hindi kinilimutin. Ano ang ating gagawin? Alam-alam sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Kaya lagi tumayo. Maraming Lord. Salamat po sa dito. Sa mensahe.